Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagunita ng Semana Santa, naging mapayapa. Ilang kaso ng pagkalunod na itala ng PNP. DOH nakapagtala ng 383 cases ng road traffic incidents ngayong Semana Santa. Mga AITA, hinarangan ang mga turistang paakyat sa bulkang Pinatubo. DOTR at DICT nagsagawa ng inspeksyon sa MRT3 para sa mas magaang biyahe ng mga commuter. Tennis sensation Alex Ayala, may posibilidad na makarematch si World No. 2 Iga Swiatek sa Madrid Open. PH bat Alexime Brooks, kinuronahang Miss Eco International 2025. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagbigay babala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nitong Semana Santa na huwag munang kumonsumo ng lahat ng uri ng shellfish at alamang sa ilang bahagi ng bansa. Ito ay dahil nagpositibo sa toxic red tide ang ilang karagatan sa Anda at Bolinao, Pangasinan. Dahil dito, hindi ligtas na kainin bagamat ginagawa itong kahalili sa pagkain ng karne nitong mahal na araw. Samantala, ilan lamang sa ligtas na kainin ng mga lamang dagat ay ang isda, pusit, alimango at hipon. Naging mapayapa naman ang pangkalahatang paggunita sa Semana Santa ngayong taon batay sa ulat ng Philippine National Police o PNP. Sa kabila nito ay nakapagtala pa rin ang kapulisan ng 31 cases ng pagkalunod, kung saan 26 dito ang nasawi, 3 ang naisugod sa pagamutan habang 2 ang agad na nasagip. Dagdag pa rito, nasa 19 na katao ang nasa wastong gulang habang 12 naman ang menor de edad. Gayunpaman, ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, ang naturang bilang ay mas mababa kumpara sa mga naitala noong nagdaang taon na nasa 43 cases. Samantala, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng kabuuang 383 cases ng aksidente sa kalsada ngayong Semana Santa. Base ito sa datos na kanilang natanggap mula sa 50 reporting sites. Mas mababa ito ng 32% kumpara sa naitala noong nakaraang Semana Santa. Samantala, 31 sa naaksidente ay nakainom ng alak, 324 ang hindi gumamit ng safety accessories, 296 ay mula sa motorcycle accidents, habang 5 naman ang naiulat na nasawi kung saan lahat dito ay mula sa aksidente sa motorsiklo. Nagpaalala rin ng DOH na maging maingat at ligtas sa pagbiyahe pabalik matapos ang Semana Santa. Niyanig naman ng magnitude 5.9 na lindol ang bayan ng Sultan Kudarat bandang hating gabi nitong linggo. Ang epicenter ng lindol ay 51 kilometers timog-kanluran ng Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot sa 100 na insidente ng aftershocks ang naitala. Pinag-iingat naman ng publiko dahil posible pang magkaroon ng aftershocks. Sa ating weather forecast ngayong araw, marami pa ring lugar sa bansa ang makararanas ng mainit na panahon, ngunit pinakamataas na ang 44 degrees Celsius na heat index na maitatala. Papatak ito sa lugar ng Dagupan City, Pangasinan at Apari, Cagayan. Samantala, aktibo ang Intertropical Convergence Zone sa Timog, Mindanao. Susunod sa News Force. Mga tren sa Metro Manila, balik operasyon na. MRT3 sinimulan na ang pag-deploy ng 4-car trains tuwing rush hour.
DA at DOTR na ispaigtingin ang paglulunsad ng Clark Food Hub para sa mas maayos na distribusyon ng agrikultura. Mga Aita, hinarangan ng mga turistang paakyat sa bulkang Pinatubo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.